Hello, good morning, church. Okay, bagong taon ha. At this is the first Sunday of this month. Enero po ngayon. Kaya pwede ba natin batiin ang bawat isa? Alam natin ay bagong taon. So, anong babatiin natin? Babatiin natin sa kanila. Pwede magandang buhay. Or sige, Happy New Year. Amen. Yay! Hindi pantay ang bangka, ano? Talaga nakakatuwa po ang Diyos dahil tayo po ay nakarating sa bagong taon na 2024. Amen. Kami po ay natutuwa sa ngalan po na aming buong pamilya and of course sa buong church. Sa mga nanonood po sa atin, maraming nanonood ngayon online. We thank you for joining us and Happy New Year po sa inyong lahat mula po dito sa amin sa church. And we pray and we believe, sabi nga awitin kanina ni Kuya Aves, it's a new season. Alam natin and we declare na meron po mga bagong breakthroughs tayo mararanasan at marami tayo mga nagulat-gulat na mga sorpresa na dala sa atin ng Panginoon. Do you believe it, church? Maniwala po kayo because ang tawag po dito faith. It's a good expectation of favors and blessings from God. Hindi po tayo nag-aabang ng mga bagay na ano kayang darating at mga mangyayari sa 2024. Ako ba ay napapasama? Hindi po ganun ang mindset natin because we are expecting yung mga favors at mga blessings ng Panginoon. Amen? Church? Amen. So, kaya po habang tayo po ay binabagtas natin ang bagong landasin ito na 2024, ako po ay sabi ko sa Panginoon, Lord, surprise me. Maraming mga sorpresa. Kagaya ngayon, sorpresa ako. Di ba? Dahil nakikita ko po tayo ay masayang lahat. At alam ko po sa mga darating na panahon, marami tayong mga aabangan ng mga pagpapala at mga biyaya sa Panginoon. Amen. Yung mga walang love life, I declare, magkaka-love life na po kayo this year. May amen dito. And of course, sa mga kaibigan natin online, welcome po. At kami po ay ang Solution Grace Church. Kung kayo po ay naghahanap ng sambahan, well, maganda pong pagkakataon to dahil unang bugso ng bagong taon, Enero, samahan niyo po kami on-site. At tayo po ay matatagpuan sa Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Yan. At gusto po namin at masaya po kami makasama kayo on-site. At magsama pa rin po kayo na inyong mga mahal sa buhay dahil ang ganda po ng mga pinag-uusapan natin every Sunday. At maraming salamat po sa ating mga kapatiran na nagbigay ng feedback about the message last Sunday. And I pray ngayon pong bagong taon, marami pong mga revelation ng Panginoon sa atin na kung saan ay mananagana po tayo sa biyaya at kapayapaan. At ngayon po ay, gaya po ng sinabi ni Kuya Aves kanina, ay Vision Sunday. Ibig sabihin, pag Vision Sunday, we'll be giving you yung ating theme for 2024. Pag sinabing theme, ito yung dito iikot yung ating mga pag-uusapan sa loob ng 12 buwan na mga mensahe mula sa Panginoon. And of course, I would like to thank and honor yung ating mga kapatiran sa Praise and Worship Team. Palakpakan po natin ating Praise and Worship Team. Kita nyo naman kanina, konti lang sila, pero busog na busog sa tunog. At nakita natin talaga yung anointing na kanilang pag-aawitan. So, thank you so much. And of course, salamat din sa ating media. Bagaman na dalawa lang sila dyan dahil wala si Kuya Nat. Let's pray for Kuya Nat's father na din po sa hospital. At alam natin, by the grace of God, ay maayos na pong kalagayan ni tatay. Yan. So, salamat din kila Ate Amel, kila Kuya Eman. Kahit dadalawa sila, yung trabaho ng 10 nagagawa ng 2 tao. Hindi ho biro yung kanilang ginagawa. And let's appreciate them. At ngayong bagong taon, we believe na marami pa pong idaragdag ang Panginoon na mga manggagawa sa ating ubasan. Amen. And please, mga kapatid, please pray for us and with us dahil tomorrow is the start of our campus ministry. Amen. Kasama si Kuya Eman. Maaga po kaming gigising dahil maagang magsisimula po yung aming campus ministry. At pinangako ni Kuya Eman, mas maaga siyang darating sa akin doon. Uunahan natin, Kuya Eman, yung guard. Kasi ang aga po na aming schedule bukas. But of course, we praise God dahil nagbukas po ang pintuan ng mga opportunities na ito. At kung daragdag pa po ito, hindi po ito kabigatan para sa amin.
maaabot po natin ang mga kabataan. Amen and amen. Di ba? Nagsisimula pa lang ang taon, marami na po tayong gagawin. At sa umaga pong ito, kaya alamin po natin kung ano po yung naisin ng Diyos para sa ating buhay. Para tayo po ay umuunlad, hindi tayo paurong sa paglago sa ating pananampalataya. Bagkus tayo po ay sumusulong at nakikita po natin yung landasin na ating babagtasin dahil ito po ang landas na inilaan sa atin ng Panginoon. Amen? Ako po ay excited na dahil alam ko marami magaganap talaga. At papupunan na po yung bawat silya, lalo na ating sambahan. At in the name of Jesus, hindi lang 2 services, bagkus 3 services pa ang ating gagawin. Yun lang ay sana po ay makasama namin kayo. Kahit tapos na yung first service, Pastor, ayoko pa umuwi . Ay, walang problema. Join us. Masaya po kami mangyari yun. So today, pag-usapan natin yung Vision Sunday. Ano ba yung plano ng Diyos sa atin? Na kung saan tayo po ay mag-a-agree lamang po sa kanyang magandang plano para sa atin. At simulan po muna natin ang ating pag-aaral sa ating pananalangin. Church, pray with me. Panginoon, we thank you. Once again, salamat po sa aming pag-aawitan na kung saan ay ito po'y pagkakataon para maibulalas po namin ang nilalaman na kagalahan na aming mga puso. Dahil hindi po sapat ang salita at pangungusap, kaya idinadaan po namin sa pag-aawitan para ilaan, Panginoon, ang pinakamataas na parangal sa iyong pangalan. Maraming salamat po dahil sa umaga pong ito, nilaan mo sa amin na kalayaan na kung saan mabubuksan na naman ang aming mga isipan, ang aming kaluluwa para pakainin mo na yung salita at hugasan, Panginoon, mula sa mga alikabok, mga dumi, na mga tinatanggap namin mula sa maruming mundong ito. Sa pamagitan po na iyong salita, O Diyos, linisin mo ang aming kaluluwa. At nang sa gayon, kapag ito po ay nalinis na, magkakaroon po ng magandang kapahayagan sa aming mga pisikal na katawan. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na mailahad at maipahayag ko ang iyong mensahe ng may linaw. At Panginoon, anuman po mga unbelief o pagdududa ay mapawi. Pagkas Panginoon, lalo pang lumaganap ang aming pananampalataya at pagkakilala sa iyo bilang aming Diyos ng pagkalinga at mapagmahal. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Amen. Alam niyo po, nakakatuwa ang Panginoon at gusto ko pong simulan na ating mga pag-uusapan na ilagay po natin sa ating mga isipan na pawang mabubuting bagay lamang po ang gusto ng Diyos para sa atin. Hindi po inilaan ng Diyos at hindi po niya naisin na tayo po ay patatagin sa pamagitan ng mga problema o suliranin. Bagaman, nararanasan po natin ito. Pero gusto ko pong linawin na hindi po ito ibinigay ng Diyos para sa atin. Ang gumagawa po ng problema, tayo. Or pwedeng ang nasa likod nito ay ang kalaban ng Diyos. Ang diablo. Dahil galit po siya sa Diyos, gusto niya makaganti sa Diyos para dobleng sakit ang maranasan ng Diyos, sinasaktan niya yung mga minamahal ng Diyos. Tayo yon. At of course, kung bakit po natin nararanasan ng mga problema at mga suliranin sa buhay na ito, dahil po hindi po lahat ng tao ay natutuwa sa atin, merong nagagalit. Gaya nga po ng kasabihan, we cannot please everyone. So itong mga taong ito ay sinasaktan po tayo. Pero sa tatlong mga reasons po na ito, wala po ang Diyos sa likod kung bakit po nyo nararanasan ng problema. Hindi po pwede magbigay ng problema ang Diyos. Dahil wala pong problema ang Diyos. Hindi po siya pwede magbigay ng mga bagay na wala siya. Pawang, mabubuti, at mga sakdal o perpektong kaloob lamang ang nagmumula sa ating Ama sa Langit. That's James chapter 1 verse 7. So maganda po sa pagsisimula ng bagong taon, pag meron kayong nararanasang sigalot o gusot sa inyong mga buhay, of course, pag tayo tumatawag sa Panginoon, pag nananalangin tayo, huwag nating sabihin na para bang siya yung may kagagawan. Because pag tayo pinananalangin, sabihin natin, Panginoon, bagaman nandito na ako sa gusot na ito, naniniwala ako po ay makakawala at makakalaya. Dahil sabi nga po ng Biblia, in Romans 8 verse 28, as we all know that all things work together for good to those who love God. At dahil nagmamahal kayo sa Diyos, dahil mahal kayo ng Diyos, at minamahal kayo ng Diyos, kahit po kagagawa natin yung problemang yan, gagawa siya ng paraan para tayo po ay mapalaya doon. At maganda rin po, mula po sa mga problema ating naranasan, para hindi na po maulit, matuto na tayo sa paglakad natin sa bagong taon. Ika nga po ng kasabihan, kapag tayo daw po ay ginagawa natin yung mga lumang sistema
pero umaasa sa mga bagong mga outcome. Ang tawag po dito sa Tagalog ay kahangalan or sa English ay stupidity. So kung gusto nyo magkaroon ng bagong mga outcome sa buhay natin, huwag na nating ulitin yung mga ginawa nating mali sa nakaraan. Di ba? Ang tawag po dito ay pag-unlad. At ito po ay pagsang-ayon sa magandang plano ng Diyos para sa atin. And today, alamin po natin, ano ba yung plano ng Diyos? Ano ba yung pathway na inilaan niya po sa atin para tayo po ay managana sa buhay at lumakad tayo ayon po sa panukala ng Diyos sa ating mga buhay. Gusto niya kasi ang buhay natin ay nananagana sa kapayapaan at sa kagalakan at sa biyaya. Sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 2, "Grace and peace be multiplied to you through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord." So the more po natin naintindihan at nauunawaan ang puso ng Diyos, nananagana po sa atin yung biyaya at kapayapaan. At yun po yung gusto kong ibigay po sa inyo ngayong umagang ito. Kasama po yung ating mga nanonood via online. So, as usual, simulan po natin ating pag-usap with a question. Paano natin maipapahayag ang ating pagsamba sa Diyos habang hinihintay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? Kasi po maganda maunawaan natin yung ating pamumuhay every single day. You have to see yung everyday life natin as an act of worship to God. Yung bawat kilos natin, kilalanin po natin, it's an act of worship unto the Lord. Amen. So habang atin pong hinihintay ang muling pagbabalik ng Panginoon, bakit naman pumasok tayo sa usaping ito? Because may kinalaman po dito yung ating vision and theme for 2024. Dahil naniniwala po ako, kagaya ng inawit kanina na ating praise and worship team, sobra akong natunaw yung puso ko. Sabi ko, Panginoon, pag kayo po ay dumating na, mapapawi na po anumang dusa at mga hirap at pagdurusa. Amen? Kung meron po kayong mga pinagdaraanan sa panahong ito, pag dumating po ang panahon, tapos na inyong mga hirap at pagdurusa. Amen. Bagaman ngayon po, meron tayong nararanasan, pero mas piliin po natin makita yung biyaya ng Panginoon sa atin because grace is greater than your sufferings. Amen. Kapag naintindihan po natin ng Panginoon. So paano po natin may papahayag yung ating buhay sa pang-araw-araw sa magitan ng pagsamba habang atin pong hinihintay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? And of course, ang atin pong message for today is entitled, Worship While You Wait. Ganda, no? So tayo po'y sumasamba habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. And gusto ko pong ipaalam sa inyo, ano ba ang ating theme for 2024 as part of our Vision Sunday. Parang hindi ako sanay na may ilaw. Parang okay, dito na lang. Mas maganda kayo nakikita na walang ilaw. Malakas ang dating sa mata. Oo. Sige. Okay lang po ba? Natanggalin ko na yung ano. Mas magandang lalaki rin kayo pag walang ilaw eh. So ito po yung theme natin ngayong Sunday sa ating pag-reveal nito ngayong Vision Sunday. Occupy till I come. Ito po ay mula sa mga labi ng ating mahal na Panginoon. Occupy till I come. Ano ibig sabihin ng occupy till I come? And of course, tayo bilang church, ito po ay napakagandang mensaheng pinadaloy ng Panginoon sa aking may bahay. Sabi ko, ano bang magandang talakayin natin patungkol sa church sa mensahe sa atin ng Panginoon in Luke chapter 19 verse 13. Occupy till I come. Gusto ng Panginoon, isagawa natin ang kanyang ministeryo dito sa lupa habang nag-aantabay sa muling pagbabalik ng Panginoon. So habang sinasagawa natin yung ministeryo at sinasakatuparan po natin ang puso ng Diyos, ang tawag po dito ay pamumuhay ng pagsamba sa ating Ama. So, ano po yung dapat natin isasaalang-alang? Engage, evangelize, and expand. So mamaya po pagyayamanin natin ang mga pag-aaral na ito. At sa umaga pong ito, bilang pagsisimula, ay maging malinaw po sana sa atin bilang mga mananampalataya na meron pong promise sa atin ng ating Panginoong Jesus. Gaya po ng kanta natin kanina, ay sabi ko kay Aves, anak, sama sa line-up yung babalikan mo ako. At siguro sa mga darating pang linggo ay uulit-ulitin natin itong awiting to para paalalahanan po tayo. Na mga kapatid, meron tayong inaantabayan ng mabuting balita na kung saan babalikan po kayo ng Panginoon. And this is not a doom and gloom message. This is an encouragement
for every believer. So pag pinag-uusapan po ang muling pagbabalik ng Panginoon, hindi tayo dapat natatakot. And I believe wala na po natatakot dito kapag pinag-uusapan ng rapture. And gusto ko malaman lang na po sa mga nanonood sa atin online, meron po ba ditong nanonood kapag pinapakinggan o pinag-aaralan ang mensahe about the rapture of the church ay kinakabahan? Ngayon, mas maganda po kung meron kayong kakilala pag pinag-uusapan ito at kinakabahan, isama nyo ngayon at ibahagi nyo po yung ating broadcast para patuloy po nilang maintindihan ano ba itong sinasabi ng Biblia na muli pong babalik ang Panginoon. Pag sinabing babalik ang Panginoon, kanya pong kukunin ang kanyang mga minamahal na anak. Dahil ayaw niyo pong maranasan natin ng gulo dito sa mundong ito. So bilang mananampalataya, bilang pagsisimula, ay dapat po maging matibay sa ating isipan. Dahil marami na pong katuruan sa ngayon na talagang nire-refute po nila, pinapasawalang bisa po nila ang katotohanan na muling magbabalik ang Panginoon dahil marami na po mga sambahan sa ngayon. Ang sinasabi nila, walang rapture. But the truth is, Jesus Himself promised that He will come back again for us and be with us forever. According to John 14, verses 1 to 3. And by the way, bago po tayo tumungo dyan, yung atin pong vision for this 2024 is taken from Luke chapter 19, verse 13b. Occupy till I come. Si Jesus din po ang nagsasalita dito. So, punta na po tayo sa John 14, verses 1, 2, and 3. Sabi ng Panginoon, ito po yung panahon na kung saan ay ilang oras na lamang po, dadakpin na siya at ilalagay po siya ng mga Roman soldiers sa krus ng Kalbaryo. Pero sabi ng Panginoon dito, tingnan niyo po, napakaganda. Let not your heart be troubled. Kausap niya po dito ang mga disipulo. Isipin niyo, siya po yung sasaktan, magdurusa at mamamatay, pero ang kino-comfort niya yung mga disipulo niya. Di ba baliktad, ano? Dapat yung mga disipulo nagko-comfort. Lord, dapat ganito sinasabi nila. Iyaka mo yan. Yung papako sa krus, kaya mo yan. Baliktad eh. Si Lord pa nagko-comfort sa kanila. Pero siya yung masasaktan at hahantong pa sa kamatayan. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Eh Lord, ano naman ngayon kung maraming mansions sa tahanan ng iyong Ama sa langit? Ito magandang balita, mga kapatid. Sabi pa niya, if it were not so, kung hindi raw totoo na maraming mansions sa tahanan ng kanyang Ama, I would have told you, hindi ko nasasabihin sa inyo, I go to prepare a place for you. Then verse 3 tells us, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Wow, praise God. Napakabuti ng Panginoon. Alam niyo po, sa karanasan ko, no, bilang may mga pagkakataon na i-invite po ako to speak sa ibang church. Pag meron po nag-invite sa akin, nakakatuwa, kapag kayo po naimbitahan, pinapasundo kayo sa mga church members. Di ba? Susunduin ka sa isang lugar, nakakotse. Nakakatuwa po yun. Ramdam mo yung pagmamahal nung nag-i-invite sa inyo. Pero iba, ang pakiramdam kapag yung nag-invite sa'yo mismo, ang susundo sa'yo. Di ba, tita? Iba yun eh. Halimbawa, inimbitahan ako ni Brother Bob. Tapos ngayon, pinasundo ako sa driver niya. Masarap din yun. Kasi ibig sabihin, special ako kay Bob. Pero iba rin yung inimbitahan ka ni Bob, pero personal na siya yung sumundo sa iyo. Amen? Ibig sabihin, sobrang talagang tinatangi ka at pinaparangalan ka nung umimbita sa iyo. Di ba? Ganon po ang Panginoon. Pwede naman po siyang magbalik at ipasundo po tayo sa mga anghel. Pwede yun. Pero hindi po niya nilayon yun. Dahil espesyal po kayo sa mata ng Diyos at kayo po yung mahal na mahal ng Diyos, mas nilayon po ng ating Panginoon Hesukristo na kapag siya po yung muling nagbalik, siya po mismo ang susundo sa atin. He will come again for us and He will receive us to Himself. Wow! Bakit? Kasi po sabi ng talata, that where I am, kung nasaan man ako, there you may be also. Gusto ko, naroon ka. Kaya in-indicate ko sa awiting, babalikan mo ako yun. So ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, kung saan ako, nandun ka. At hindi ka na mawawalay pa sa piling ko. Hindi po ba napakabuti ng Panginoon? At pag nangyari pong itong rapture of the church, we shall always be with the Lord forever. Yun po yung pinakamasarap
na pagkakataon sa ating mga buhay. Now, let me give you, kasi itong John 14, 1, 2, 3, ay teaser po ng Panginoon. Yung rapture po ay mismo nagmula sa labi ng Panginoon. Pero, pagdating po sa 1 Thessalonians chapter 4, ito po ay pinagyaman pa ni Apostol Pablo na meron po talagang rapture na magaganap. Ito po yung sa isang kisap mata. Nagpumikit na ba kayo? Naranasan yung pumikit? In a twinkling of an eye, mawawala po tayo. Ganun kabilis. So basahin po natin in 1 Thessalonians chapter 4, verses 15 till 18. Ito pong mensahe ng rapture ay pinadaloy naman, kapahayagan mula sa Apostol Pablo. For this we say to you by the word of the Lord. So ibig sabihin ng mensahe po ng rapture, it's not about a message from sa isang kilalang bishop o pastor o evangelist. Hindi po. It's the word of the Lord. So ibig sabihin may connection po ito kanina sa John 14 verses 1, 2, and 3. So for this we say to you by the word of the Lord that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Yung pong asleep dito, yung mga mananampalatayang namatay na. And verse 16, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Verse 17, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Wow! Pag binabasa ko po ito, nagbibigay ito sa akin excitement. And thus, we shall always be with the Lord. Yun pong pinakamaganda. Hindi na tayo mapawalay pa sa piling ng Panginoon. And that's why, sabi ng verse 18, therefore comfort one another with these words. So mga kapatid, pag pinag-uusapan ng rapture, wag po kayo natatakot. Now, hindi ko rin masisi ibang tao ba't sila natatakot. Kung natatakot po kayo pag pinag-uusapan ng rapture, maybe mali po yung mensahe binibigay sa atin because the rapture, it's not a doom and gloom message. Kasi kung doom and gloom message po ang rapture, bakit sinabi ng verse 18? Pwede bang pakita po natin once again yung verse 18? Sabi ng verse 18, therefore, comfort one another with these, yung these dito, with these words, referring to verses 15, pababa until 17. So kung kayo po'y nalulupay-pay, nalulungkot sa buhay, pag-usapan natin ng rapture. And the rapture, sabi ng Biblia in Titus 2:13, it's our blessed hope. Pag-asang pinagpala o pinagpalang pag-asa. Amen. Amen. So ito po'y malapit na mangyari. Meron ng body lift, kukunin tayo in a twinkling of an eye. Meron pang facelift. Babaguhin po yung ating mga mukha. Kung sabi mo, hindi, Laverne, okay na ako sa itsura ko ngayon. Talagang pakiramdam nyo, poging-pogi na kayo dyan. Mas pogi pa po kayo pagdating ng rapture. Amen. Okay? So, I pray na nakuha po natin ito. Now, take note of the word caught up in verse 17. Then we are alive and remain. Once again, in 1 Thessalonians chapter 4. Shall be caught up, yung word po na dito na caught up in Greek, because the New Testament was written in Greek, ay harpazo. Ano naman ibig sabihin ng harpazo? Sa Tagalog, dukot. To seize, carry off by force. Dudukutin tayo ng Panginoon. Kaya yung apelido namin ay biblical. Dati kinakahiya ko yung apelido ko, pero Lord, nasa ano pala yan, ano? Nasa Bible, ano? Caught up, harpazo. So sabi ko, Lord, kaya pala apelido namin ay dukot, meron pong ano, merong purpose ng Panginoon. Magiging tagapagsalita ako ng mensahe ng rapture. Amen. Kahit po ang mga tao po, ang mga ibang relihiyon, ibang mga sekta, sinasabi nila wala ng rapture, I believe. Meron pong isang boses pa rin na tatayo at ipapahayag na meron pong rapture na magaganap. Soon and very soon. Ang inyo pong lingkod yun. So, sa Tagalog, ibig sabihin ng harpazo ay dukot, to seize, carry off by force, to seize on, claim for oneself, eagerly, to snatch out or snatch away. Together with them, yung them po dito yung ating mga minamahal na mga kapatid na namatay na pero mga mananampalataya. So katatagpuin po tayo ng Panginoon sa alapaap. Mauna pong bibigyan ng bagong katawan, immortal body, yung mga kamag-anakan po natin ng mga mananampalataya. Then tayo po dito, pagkatapos nila, bibigyan tayo ng bagong katawan din. In a twinkling of an eye, makikita tayo sa langit. Ang tawag po dito ay grand reunion. Kaya masaya po ito. Kaya nga, ang sabi ng verse 18, once again, in 1 Thessalonians chapter 4, therefore, comfort one another with these words. Kung kayo po'y namatayan na mahal sa buhay pero mananampalataya,
Don't worry kasi makikita-kita po tayo uli sa langit. Kaya excited ako makita uli yung mami ko. Yung daddy ko, I believe nasa langit po sila. Amen. Dapat ma-excite po kayo. And ang rapture po, it can happen anytime soon. Amen. Now, alam niyo po ba itong rapture na ito, it already happened in the Old Testament. And in the New Testament, nangyari na rin po ito, nang si Philip ay binabautismo yung isang eunuch. Kasi tinuruan niya itong eunuch na ito at nanampalataya siya sa Panginoong Jesus. And then, nakakita po ng body of water itong eunuch. Sabi niya, since naniniwala ako sa itinuturo mo tungkol yan sa Panginoong Jesus, pwede mo ba akong bautismohan? So habang binabautismohan po ni Philip, o makalipas pong bautismo ni Philip itong eunuch na ito, si Philip po ay na-rapture. Tingnan po natin ang Acts chapter 8, 38-40. And he commanded the chariot to stand still. And they went down, yung day po dito, Philip and the eunuch, into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip. That the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. But Philip was found at Azotus, and passing through, he preached in all the cities, till he came to Caesarea. So after po siyang ma-rapture, preach pa rin. Ganun ang puso ni Philip. Now, tingnan niyo po yung word dito na in verse 39 na Acts chapter 8, na caught away. Still, in Greek, it's harpazo. So, nung panahong yun, meron ng rapture na naganap. But the difference is, yung pagkaka-rapture kay Philip, nilipat lang siya from one place to another. Tingnan po natin, ha? But Philip was found, sabi ng Acts 8:40, at Azotus. So, isang lugar lang, from yung place niya na binabautismo niyong eunuch, na-rapture siya, na-harpazo siya, nilipat siya ng Panginoon sa Azotus. And passing through, he preached in all the cities till he came to Caesarea. Pero tayo po mga kapatid, pag tayo po ina-rapture, we are more blessed than Philip. Kasi si Philip from one place to another lang. Pero tayo po, we shall always be with the Lord forever. Tayo po yung mawawala sa mundong ito in a twinkling of an eye, makakapiling na po natin ang Panginoon. Once again, 1 Thessalonians 4:17. Sabi nung last part, and thus we shall always be with the Lord. Amen. And amen. So, excited po tayo dapat sa rapture na magaganap dito. Now, gusto ko lamang po linawin, since ang atin pong theme for 2024 bilang member po na ating church at sa mga nanonood po sa atin online, gusto ko pong linawin sa atin ang mga bagay na ito. What is the difference between the rapture of the church and the second coming of Christ? Kasi, ang dami kong nakikita mga teachings ngayon pag sinasabing second coming, hindi po ma-distinguish kung ano yung tinutukoy nila. Pero of course, ang second coming po, yung first coming po kasi ng ating Panginoon, He came for salvation, to save us. Yung second coming po ng Panginoon, meron pong two phases. The first phase is the rapture of the church. Yung second phase, it's the second coming of Christ. Na kung saan yung rapture, hindi po bababa ang Panginoon dito sa lupa. He will descend from heaven at siya po ay makikipagtagpo sa atin sa alapaap. Pero yung second coming naman po, bababa siya, tatapak ang kanyang mga paa sa Mount of Olives. Now, tingnan po natin yung difference dito para po maging malinaw sa atin. Kasi pag narinig ko yung topic about second coming, nagiging labo-labo. Narilito tuloy ang mga mananampalataya. Now, what's the difference between the rapture and the second coming of Christ? The rapture is our Lord Jesus Christ coming for us. Tayo po mga mananampalataya. Babalikan niya po tayo, He will be coming for us. Tingnan po natin yung keyword dito, for us, para sa atin. 1 Thessalonians 4:17. Once again, ito po yung sinasabi ng rapture. So yung rapture verses po pwede rin mabasa sa 1 Thessalonians chapter 4. Ano naman yung second coming? The second coming is Jesus Christ coming with us. Pag bumaba na po ang Panginoon at tatapak na ang kanyang mga paa sa Mount of Olives, He will be coming with us, kasama na tayo. Yung rapture, He will be coming for us. Darating po ang Panginoon para tayo po ay iligtas at isama na niya sa kanyang piling. So I pray nakita po natin yung malaking kaibahan. So once again, church, ano pong difference ng rapture? Rapture po is Jesus will be coming for the church, for us. While the second coming is Christ will be coming with us. Ito po ang sinasabi ng Colossians 3:4. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory.
kasama na po tayo ng Panginoon. At pagbaba niya po dito sa second coming, bababa na yung kanyang mga paa sa Mount of Olives. Doon na, magaganap na yung tinatawag na Armageddon. Wala po kinalaman dito yung pelikula ni Bruce Willis. Malayong malayo po iyon. Sa katotohanan, hindi po biblical yon. Ito po, mahabang kwentuhan yun eh. Siguro i-discuss natin sa ibang panahon. Now, let me give you ilan sa mga important differences between the rapture and the second coming of Christ. Ito po yung difference nila sa isa't isa. I'll be giving you 4 points. Yung rapture, it was a mystery. Pero praise God, ngayon po hindi na siya misteryo. Alam na natin eh. Thank you for the revelation that came from Jesus himself at binigyan din po tayo ng revelation. Ginamit po niya si Apostol Pablo. So it was a mystery but today hindi na siya mystery. Yung second coming, it was prophesied so many times in the Bible. At marami po sa mga prophecy na ito ay nararanasan na po natin sa ngayon. Kasama po dito yung may mga earthquake. Di ba kamakailan sa Japan? 7.6 ang lakas. Ang dami mga artistang pumunta pala sa Japan, naranasan nila ang paglindol. Sino dito ang galing ng Japan? Sino dito galing ng Gapan? Gapan lang. Oh. So, yung second coming, it was prophesied. Marami pong mababasa in the Old Testament. And of course, ito pong mga prophecies na ito ay nakasulat sa Matthew chapter 24. And by the way, Matthew 24, it's all about the second coming. It's not about the rapture of the church. FYI, mga kapatid. Kasi pangkaraniwan, maraming churches today, pag pinag-uusapan ng rapture, nandun sila sa Matthew 24. Hindi po. Prophecies po yon ng second coming because ang rapture po, preceded by no signs. Hindi na po nanghihingi ito ng mga prophecies. Because ang rapture po, it's an imminent event which means it can happen anytime soon. Wala na po tayong hinihintay na mga propesiya o hula. Pwede na po siya mangyari anytime soon. Samantala, ang second coming preceded by so many signs. Nandun po yan. Once again, mababasa nyo in Matthew chapter 24. Wars and rumors of wars. Famines. Dami doon, nakasulat. Pwede nyo pong balik-balikan. The rapture is Christ coming for His saints, gaya na sinabi ko kanina. While the second coming is Christ comes with His saints. Kasama na po niya tayo dito noon. And believers sa rapture will depart from the earth. Ang mga mananampalataya, pag nangyari po ang rapture, mawawala tayo sa mundong ito. Kaya po mapapansin nyo ngayon, itong mga nakalipas na panahon, last year, talaga namang pumutok yung mga balita about UFO. Kasi naghahanda na po itong mga followers ng Antichrist na pag nawala po tayo, meron silang ibabalita sa mundo na tayo po itinangay ng mga UFO. This is true. Di ba sa Senate sa Amerika, pinag-usapan ng UFO? So I believe ito po ay mga paghahanda nila. Pag nawala po tayo mga mananampalataya, meron silang reason. Isipin niyo mga unbelievers, mga antikristo. Ibig sabihin na, yung sumusunod sa kalooban ng Antikristo, ng Diablo. Kasi isa lang po ang Antikristong darating. Pero marami pong followers itong Antikristong ito. Naniniwala sila sa rapture. Pero nakakalungkot, maraming mananampalataya. Hindi sila excited about the rapture. Now, sa panahon po ng rapture, believers will depart from the earth. While yung second coming, unbelievers will be taken away from the earth. Sila naman po yung kukunin ng mga anghel. Mga buhay ito at dadalhin po sa lugar ng kapahamakan. So I pray na nakita po natin yung big difference ng rapture of the church versus the second coming of Christ para hindi na po kayo nalilito. Amen? So sa mga pagkakataong ito, habang hinihintay po natin itong napakagandang panahon na kung saan tayo po babalikan ng Panginoon. Ang ganda ng song natin kanina, no? Babalikan mo ako. Talagang yung song na yun nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kasi Lord, ang dami po mga hirap at pagdurusa sa mundong ito. Pero ang atin pong pinagpalang pag-asa, babalikan kayo ng Panginoon. At pag binalikan na tayo ng Panginoon, ano man pong hirap at pagdurusa, magwawakas na po ito. Amen and amen. Now, alamin natin, paano ba yung ating sistema at paano tunan? Balikan po natin yung ating question kanina pa. Paano natin maipapahayag ang ating pagsamba, yung ating pagharap sa ating everyday life habang hinihintay po natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? Kasi po bilang mananampalataya, makita po natin dapat yung ating buhay sa araw-araw, it's an act of worship unto the Lord. Kung kayo man po ay pumapasok sa opisina,
You have to see yung iyong pagpasok as an act of worship. Kung kayo po ay isang nanay na naiiwan sa inyong bahay, naglalaba, nag-aruga sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, it's also an act of worship. Kung kayo po ay isang doktora, kayo isang guro, dapat makita po natin ang bawat trabahong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. It's an act of worship. Kung kayo ay naghahanap buhay sa mga call center, also it's an act of worship. Hindi lamang po kami mga pastor na aming mga sinasagawang pagkatawag sa amin ay pagsamba sa Panginoon. Lahat po tayo. Kaya po dapat kilalanin natin na ang ating mga ginagawa ay pagkilos na ating pagsamba sa ating Ama sa Langit. So paano po natin isasagawa itong ating pagsamba sa araw-araw bilang pagpapahayag po natin ng ating pamumuhay at tayo po ay nag-aantabay sa muling pagbabalik na ating Panginoon. So, bago po natin puntahan yung mga sagot dito at alamin natin yung mga tugon, solusyon dito, i-define po muna natin yung word na worship. Sa Tagalog ay pagsamba. What is worship? Dito muna tayo sa Titus 2:13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Now, habang hinaharap po natin itong at hinihintay natin ating Panginoon, bakit tayo nagpupulit sumasamba sa Panginoon, hindi po tayo naghihintay at hindi po natin inaasahan yung kamatayan because tayo po yung nakatingala at ang inaantabayanan po natin yung buhay na sagana. Kaya gusto ko yung morning show nila, meron pa ba nun? Lamelay, nila Julina Magdangal. Meron pa ba nun? Ang ganda ng batian nila doon, no? Magandang buhay. Maganda po ganun ang batian natin. No? Pinagpalang buhay, mabiyayang buhay. Ang ganda ng show na yon. So tayo po, ang buhay natin every day, nakaantabay tayo sa masaganang buhay, masayang buhay. Amen. Hindi tayo nakatingin sa kamatayan. Kailan kaya ako mamamatay? Hindi ganun ang iniisip natin. Kaya hindi tayo nakayuko nalulumo bagkus nakatingala, umaasa sa pinagpalang pag-asa. Because once again, sabi ng Titus 2:13, basahin po natin, looking for the blessed hope. So saan nakafocus sa ating mga mata? Sa pinagpalang pag-asa and glorious appearing for great God and Savior Jesus Christ. Because every single day, dapat ito po yung pagsamba natin. Inaantabayanan natin that one of these days, Lord, darating ka na. Kaya po napapasigaw tayo, Maranatha. Come, O Lord Jesus. Yun po ibig sabihin ng Maranatha. Lord, naiinip na kami. Sabik na kami talaga. Sa bagay, pag pinag-uusapan namin ng rapture, hindi kami no-offend mag-asawa. Kasi sabi ko, makikita naman kami sa langit eh. Ang pagkakaiba lang, sabi ko lang sa kanya, hindi ko alam kung malulungkot ka ma. Pag nakita kami sa langit, hindi na kami mag-asawa. Sabi ko, alam ko nalulungkot siya doon. Pero, ikakasal ka naman sa Panginoon eh, sabi ko. So, pag nakita-kita tayo doon, wow, exciting yun. Pero, kaya Ate Maysa, samantalahin mo na si Kuya Ed ngayon. Pagdating ng panahon, hindi na kayo mag-asawa doon. Lasapin mo na ang mga pagkakataong ito. Nakasama siya dito sa lupa. Kasi pagdating sa langit, wala na kayong kaugnayan bilang mag-asawa. Kayo ay magkakapatid na lang. Alam ko masakit sa iyo, Ate Maysa, pero ha? Sabi ni Ate Maysa, ba't ako? Amen. Maganda po, no? Maganda yung natabayanan natin na buhay sa hinaharap. So habang hinihintay po natin ito, tingnan natin muna yung definition, what is worship? What does worship mean? The word worship derives from the Old English word ship, which means worthiness or meritoriousness from the word merit. It's giving God the honor or the highest honor and recognition He deserves. So honor po dito Wala kayo nakitang obedience, no? Walang word na obedience. It's giving God honor and recognition. Nire-recognize po natin siya. Hindi mo lang siya ina-appreciate. Nire-recognize pa. Hindi mo lang siya ino-obey. Wala nga word dito na obedience but honor. Amen? So this is worship. Nakikita natin worship ng Diyos. And that's why we honor Him. Kaya po tayo mga mananampalataya, you have to know the difference then between the words obedience and honoring. Or obeying and honoring. Ano ibig sabihin naman ng words o yung difference ng mga salitang ito? Kasi lagi ko narinig sa church, you have to obey the Lord for you to be blessed. You have to obey the Lord para para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero ibang salita po itong word na honor na ito. Let me give you ano pong difference ng mga salitang ito. Now, what is the difference between obeying and honoring? Dito po talaga makikita natin na sobrang ganda po ng mensahe ng biyaya.
Now, let me give you the answer. To obey means to do as one is told. Kaya kayo sumusunod dahil merong utos. While to honor means to do even without a commandment. Yung pag-honor po, may ginagawa ka mabuting bagay kahit hindi ka na inuutusan. At kapag tayo po nag-worship or giving worship sa Panginoon, kahit hindi po tayo inuutusan ng Diyos, dahil mahal mo ang Diyos, gumagawa ka ng mabubuting bagay para sa Diyos. That is honoring God. And honoring God is a form of worship. Now, tingnan niyo po, sa Biblia, ang lagi po nagbibigay ng honor sa Diyos, it was David. Bagaman si David was under the old law-keeping covenant, but David, sa Biblia, ang turing sa kanya ng Biblia, ng Scripture, he is the man after God's own heart. Si Moses, wala pong ganun title. Of course, si Moses, obedient. Obedient siya pag merong kautusan. So maraming mga Kristiyano sa ngayon, obedient lang. Yung bang kikilos sila, yung gesture nila, gagawa sila para sa Panginoon dahil may kautusan. This is good. Worship din po ito eh. Pero may mas mataas na uri ng worship. Ito po ang tawag dito ay honor. Even though hindi ka inuutusan dahil hindi ka nagpapasailalim sa lumang kasunduan ng kautusan dahil according to Hebrews verse 9, 8:13, pasunak po kasi yung lumang kasunduan ng kautusan. Kahit po walang kautusan, gumagawa ka ng mabubuting bagay sa Diyos because you honor the Lord. This is elevation. Pinaparangalan mo ang Diyos kahit walang utos. Di ba tayo po bilang mga magulang, meron tayong mga anak talaga, to be honest, na minsan nakikita mo yung pabor mo dito sa isang anak mo. Mabuti na lang yung iba, isang anak lang eh. Pero minsan nakikita mo yung comparison. Meron tayong mga anak minsan na pag inutusan mo, sumusunod. Pero meron din mga anak na pag inuutusan mo, nagiging paniki. Pag inutusan mo, pwede bang pakibuksan mo? Sasabihin nila, ba't ako? Nagiging paniki. Yung iba sumusunod, pero nagre-reklamo. That's obedience pa rin, di ba? Pero iba yung mga anak mo na kahit hindi mo inuutusan, sumusunog. This is honor. Ang tawag dito yung batang yung may kusa. Kaya po meron pong mga anak ng Diyos. Of course, lahat po ng anak ng Diyos, mahal ng Diyos. Love niya. Pero iba rin yung meron siyang like. Si David, kakaiba. Kahit hindi siya inuutusan gumawa ng templo para sa Diyos. Yun ang puso niya. And that's why kilala siya at tinuturing siya ng Biblia, a man after God's own heart. Sabi niya, Lord, gagawa kita ng templo. Hindi lamang po siya pinahintulutan ng Diyos na gumawa ng templo dahil sabi ng Diyos, ang mga kamay mo ay punong-puno ng dugo. Pero ang puso niya, lahat ng kayamanan niya, marahil gusto niya ilaan sa pagbibigay sa templo ng Diyos. So may utos ba ang Diyos? Wala. Meron siyang kusa. So I believe tayo rin po sa SGC at mga nanonood sa atin bilang tunay na nasa ilalim ng biyaya, nagpapasailalim sa mayamang kasunduang ito. Tayo po ay gumagawa ng mabuti sa ating Diyos, that's vertically speaking, at horizontally speaking sa ating kapwa-tao. Kahit walang utos dahil naniniwala tayo, yun po yung pinakamabuting gawin. At sa bawat araw, ang tawag po dito ay pagsamba. The highest form of worship. Sino pong pinaparangalan natin? Kapag nakikita ng ibang tao, ang taong to, no? Maayos ang kilos patungkol sa Diyos at maayos din makipagrelasyon sa ibang tao. Nakikita natin yung krus, di ba? Pag nakikita pong ganun tayo, for example, sa mga magulang na lang, halimbawa, nakita nila, grabe, itong si Kimi. Sabi ng boss ni Ate Kimi, kahit pagod na sa opisina, walang karekla-reklamo. Siguro ang buti ng nanay nito. Kanino napupunta yung honor? Sa magulang. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, pag nakikita tayo sa labas, natutuwa yung mga tao, mga unbelievers, nakikita, grabe itong taong to. Wala akong narinig na kaitan ng reklamo. Yung mga office mate niya, puno-puno na reklamo, pero ito, wala akong narinig, nagpapasalamat pa. Nagbibigay po yung buhay natin ng honor sa Diyos. Pero kapag kayo po sinasabi, born again ako, pero napakasalbahin nyo, sino po napapasama? Ang Diyos pa rin. Now, hindi po ito pagsamba. Now, tayo po mga naniniwala na napakabuti ng Diyos, nagmamanifest po sa buhay natin yung buhay na mabuti. At kapag nakita po ito ng mga tao sa labas
sa labas ng buhay ninyo, sa mundo, mga unbelievers, natutuwa sila sa iyo, hindi nila alam, nagbibigay po ito ng karangalan sa Diyos. Honor. So tayo po'y gumagawa ng mga bagay-bagay, meron tayong kusa. Kahit hindi tayo utusan ng Diyos at wala pong utos ang Diyos, gumagawa po tayo. Amen. So ang tawag po dito ay honor. Once again, tingnan po natin ang difference ng obedience sa honoring. To obey means to do as one is told. Sumusunod lang yung taong yun dahil may utos or may kautusan. Marami po mga mananampalataya, ginagawa lamang po yung kanilang paglilingkod dahil natatakot sila sa Diyos. Dahil may kautusan. Pero tayo po kakaiba. Now, ano po ibig sabihin ng honor? To honor means to do even without a commandment. Tayo kahit walang utos, gagawin natin ang pinakamabubuti para sa Diyos, vertically speaking. At pinakamabubuti para sa ating kapwa-tao, horizontally speaking. Ano nakikita nyo? Cross. At kapag ginawa po natin mabubuting bagay na ito, maraming tao napapagpala at natutuwa. Sino po nabibigyan ng karangalan? Ang Diyos. So ito yung ating manifestation na ating pagsamba sa ating Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, hindi lang kayo mahal na mahal ng Diyos, like na like pa kayo. Kasi may kusa kayo. Sabihin nyo sa katabi ninyo, may kusa ka. Diba? Kami sa bahay, may pusa kami. Marami kaming pusa sa bahay. Pero maganda rin po, may mga kusa tayo. Amen. So, honoring God is a form of worship. Yung mga ginagawa po natin kabutihan na galing po sa pagpapasalamat natin sa Diyos. We honor Him. We are giving Him an elevated praise and worship. This is honoring. Amen. Now, may papahayag po natin ating pagsamba sa ating Diyos Ama sa pamamagitan po na ating pagbibigay ng karangalan. Makita po sa ating buhay yung mga pagbabago at paggawa natin ng kabutihan sa Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo gumagawa ng mga kalukuhan. Hindi tayo gumagawa ng mga pandaraya. Binago ka na ng Diyos eh. At dahil dito, hindi po tayo nananakit ng ating kapwa, horizontally speaking. Now, I'll be giving you itong mga pathway na inalaan sa atin ng Diyos, mga precepts, mga foundation, na kung saan, ito po'y pamamaraan ng Diyos para maipahayag po natin ang ating pagsamba sa ating everyday life as we wait for the coming of the Lord Jesus Christ. Let me give you three precepts para po maunawaan natin. Tawagin na lamang po natin ito, the 3 Gs. Since tayo po ay nasa grace, ginamit ko na yung letter na G. The 3 Gs of worship while waiting for Christ's coming. The first one is gesture. Ano ba yung pagkilos natin? So ngayon pong 2024, I would like to invite you and encourage you to make a time for God. Kasi worship is making time for God by engaging yourself with Him. Kung nito pong nakalipas na 2023, medyo yung engagement po natin sa Panginoon ay kulang dahil marahil sinasabi natin, ay busy ako eh. Di ba naalala niyo po yung topic natin last year? Hindi po tayo busy. Ano ibig sabihin ng busy? Being under Satan's yoke. Hindi. Tayo po ay nasa ilalim ng yoke, hindi po ni Satan, but of Christ. Amen. No, basahin natin once again, yung first G. Di ba, meron tayong tinatawag dito, si Kuya G. So, meron din tayo ditong, meron tayong unang G, yung gesture, yung ating pagkilos. Worship is making time for God by engaging yourself with Him through prayer, reading and studying His Word. So, church, I would like to invite you this year. Please, pag-pray po natin and let us find time. Sana po ay magtuloy-tuloy tayo doon sa Solution 101 para mag-aral tayo, makilala natin ang lubusan ang Panginoon. Dahil, di ba tayo, mga empleyado, nakakapaglaan tayo, mga estudyante, nakakapaglaan naman po tayo ng time for sa ating mga trabaho. Why not spend time or make set aside a time for the Lord? Pwede naman eh. Hindi na natin pwedeng gamitin yung reason na busy ako. Hindi po kayo busy. It's a matter of time management, I believe. Kakayanin po yun. Amen? Nag-amen ka, tita, ha? Maisulat mo yan, nag-amen si tita. It's really, important po talaga. Make time for the Lord. Pag-set po tayo ng oras. And then maganda rin po, when you wake up in the morning, simulan natin talaga, you pray. You thank the Lord. Nagsiset aside tayo ng time for the Lord. Hindi yung pag tayo natin gano'n na isip natin, ano kayong breakfast? Hindi po, isipin natin,
Magpasalamat tayo sa Panginoon. Nagising tayo, buhay tayo. Ako nga nung bagong taon, buti nga ngayon, hindi na masyadong putukan eh. Pag nagigising ako nung araw, nung bata-bata pa ako, sabi ko, Lord, thank you, buhay pa ako. Kasi di ba ang dami natin nababalitaan yung mga ligaw na bala? Ay ba, kung natutulog ka na, hindi mo alam, hindi ka na pala nagising. Nakita mo na si Lord. Yung pala, tinamaan ka na ng ligaw na bala. Pero every bagong taon, sabi ko, Lord, thank you. Hindi ako tinamaan ng ligaw na bala. Di ba? Mainam po magpasalamat po tayo. And this is our gesture. Gesture, in other words, make a time for Him. Mag-set tayo ng time. Napakahalaga po ng time. Amen. Alam niyo po ang Panginoong Jesus, maganda po makita natin siya bilang ating modelo because nung siya po yung nagmi-ministeryo dito sa lupa, He always finds time for the Lord, for His Father, na magkaroon po sila ng pag-uusap. Tingnan po natin ito in Luke 5:16. But Jesus Himself would often slip away to the wilderness and pray. Kahit po marami pinagkakaabalahan marahil ang mga kasama niya, He would always slip away to the wilderness and pray. Hahanap siya ng lugar na tahimik para mag-pray. Amen. Diba? Walang reason. Wala dito makikita mo, maraming tao, hindi ako makaalis eh. Hindi ako makapag-pray. Pero si Jesus, He makes it a point na hahanap siya ng lugar ng panahon para makasibat. He slips away to the wilderness. Ang panahon niyo, wag na kayo maghanap ng wilderness, mga kapatid, ha? Pumunta lang kayo siguro sa lugar na tahimik. Yeah? Prince sa wilderness. Anday, puro tubig yun. Di ba? So, ibig sabihin, it's a matter of time management. Pwede. So, maganda pong pagsisimula natin ngayong taon. Amen, church? Simulan natin. Amen talaga. Find a way. Make a time for God. Kausapin natin ng Panginoon. Mag-pray po tayo. Talaga naman. Yung talagang, hindi yung prayer na habang marami kang ginagawa. Kasi of course tayo nagpipray, no? Habang marami tayong ginagawa. Pero iba yung talagang humahanap ka, umi-eskapo ka. Humahanap ka ng panahon. Dear Lord, itong oras na to, it's just between you and me. Importante yun. Kung kayo po ay may mahal na dinidiskartehan o nililigawan, ako nung araw, mabalikan ko na yung kasaysayan. Sobrang busy ko nung nasa PCU pa ako. Yung aking nililigawan nasa Olivares College, sa Sukat eh. Hindi ako nagkakat ng class, ha? Pero talaga pag oras na yon, umiis ka po ako. Layo nun, ha? Sa ano yung bro? Sukat, Olivares. Bakit ko pinupuntahan pa doon yung aking sinisinta? Special sa akin, eh. Ganon din po tayo sa Panginoon. Kagaya po ng ating Panginoong Jesus. Umahanap siya ng panahon. Di ba? Bakit? Importante yung taong yun, eh. Huwag na tayong lumayo. Si Gab nga nandito sa Las Piñas, eh. Sumisibat pa sa monumento, eh. Di ba? Layo din nun, bro. Di ba? Bakit? Dahil espesyal yung pinupuntahan natin doon. Hello, Ina. Alam ko, mag-iisang taon na sila eh. Mukhang may kinalaman ako sa dalawang to. Isang taon na, bro, ano? Yan. And of course, kung nanonood si Tita Lenny, alam ko nangyari yun sa birthday celebration ni Tita Lenny. And kasi celebrate lang ng birthday ni Tita Lenny. And thank you, Tita Lenny, for inviting us last Friday. Amen. So, tuloy-tuloy na po tayo. So, ito yung unang G. Gesture. So, alanahan natin what's the first G? Gesture. Make a time for God. Mag-spend tayo more time with God. Kung yung nung 2023 medyo kinapos, this time, sabihin natin sa Panginoon, Lord, help me. Huwag po kayong mangako sa Panginoon, sasalya kayo. Sabihin mo, Lord, I need your grace. Sa biyaya mo, Panginoon, help me to make a time for you. Magsiset ako ng time for you talaga. Make a time for Him. Amen. Masaya po ito. Masayang journey po ito. Amen. Dito na tayo. Number 2. Second G, gifts. Worship through evangelism by using your God-given gifts to lead more people to Christ. Bawat isa po sa atin ay binigyan po ng Panginoon ng kaloob. Huwag niyong sasabihin na wala akong kaloob, hindi ako pwedeng gamitin sa Church Laverne. Hindi ako marunong tumugtog. Hindi ako marunong kumanta. Okay, nandun na po tayo. Kung naririnig po namin na hindi kayo talaga marunong kumanta, huwag po kayo mag-alala, hindi po namin kayo imbitahan na kumanta. Kasi baka lalo mag-uwian po yung mga tao. Kung alam niyo pong wala kayong kaloob dyan, pero meron naman kayong matamis na ngiti. At mahilig kayong bumati, abay, pwede ka na bilang usher. Di ba? Nakikita ko sa ganyan, si Kuya G.
Pag pumasok na dito, matamis ang ngiti. At talaga namang pwede rin. At talaga namang palabati. So, anong kaloob ito? Saan pwedeng gamitin? Sure, pwede po yun. Now, the more pong ginagawa natin ito, kapag meron tayong mga ganitong tao sa church, nagagamit po ito for evangelism. Kasi ginagamit natin yung mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. Or meron po kayong talento sa pagpihit. Hindi ka nga marunong kumanta, pero naririnig mo yung tamang tunog ng mga awit sa entablado o sa ating pulpito. Pwede ka sa media. Samahan sila Ate Amel at saka si Kuya Eman. Amen? So marami po tayong gifts na nilaan ng Panginoon. So use for God-given gifts to lead more people to Christ. Sabi nga po ng 1 Peter 4:10, as each has received a gift. So ibig sabihin, wala tayong karapatan na sabihin, wala akong gift. Lahat po tayo may gift. As each has received. Past tense. Ibig sabihin, nasa inyo na po yung gift. Yung gift, sayang. Yung mga gift na binigay niyo po sa akin, pinagbubuksan ko na, ginagamit ko na po. Sayang pag hindi niyo ginamit. Kung pabango po yan, gamitin niyo. Huwag kayong ma-offend. Pag biniregalong kayo ng pabango, kasi iniisip ng ibang niregalohan ng pabango, siguro mabaho ako. Hindi totoo yun. Gusto lang niya siguro palitan yung pabango mo. Ako, yung regalo sa akin ni Kuya G, ni Brother Gio, ang bango. Di ba? So, hindi ibig sabihin kaya niya ako niregaluhan. Tama po ba ang aking interpretasyon? Parang gano'n na nga. So, pag hindi nyo ginamit yung sisingaw, gano'n din po yung gifts natin. Sayang naman. Pupurol. So, use it. Once again, let's go back to 1 Peter 4:10. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. So, ito pong gift natin, ay gagamitin po ng Panginoon ito to lead more people to Christ. Magiging effective po tayo dito. Kasi pag hindi po natin ginamit ito, purposeful, at hindi po naaayon. Halimbawa, meron po tayong ginamit dito na kapatiran na hindi mga awit, pero gustong-gusto niya lagi nagpe-praise and worship. Hindi po mag-workout yung ating sistema, yung ating pananambahan. Baka nagpe-praise and worship po tayo, nakatalikod tayo sa Kanya kasi masakit sa tenga yung boses niya. Halimbawa, ako naman ay may ginawang hindi ko rin po papel yun at hindi ako binigyan ng kaloob doon ng Panginoon. Hindi po ako magiging effective. Amen? Pero meron po kayong pagdalagakan kung saan kayo ilalagay ng Panginoon. Kasi you have already received the gift. So yung gift na yan, gamitin po natin para makita natin yung purpose natin dito. At para, hindi tayo nababato. Pag nasa church ako, parang ganito lang ginagawa. Hindi po. Meron tayong pwedeng gawin. Kung kayo po palabigay, ito yung gift sa inyo ng Panginoon, hindi, magdala kayo lagi ng tinapay dito sa church. Diba? O kung kayo po may pagnanasa na ayusin ang mga silya, wala pong maliit na gift sa atin. Hindi po kumot ginagawa natin yun, mababa tayo. Hindi po. Wala pong maliit na kaloob na binigay ang Diyos. Lahat po tayo mahalaga. Amen? Amen. Sabi nga po ng Romans chapter 12, verses 5 till 6a, so we, being many, are one body in Christ and individually members of one another. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. Magkakaiba po tayo ng gifts. Si Ate Maya sa iba ang gift. Si Kuya Ed, iba ang gift sa akin. Si Brother Gio, si Brother Bob. It's about time. 2024. Sabi nga nakasabihan galaw-galaw. Para hindi daw tayo ma-high blood. Kapag nakaupo lang lagi, anak ko po, hindi tatakbo ang dugo. Para maganda, hindi lamang po ako yung nakikita dito sa pulpito. Amen? Baka dumating ang panahon, nagbi-billboard na rin, pati si Tita Lorna. Oo, di ba? Hindi lang si Lace. O kaya naman, baka naman si Ate Kimi, hindi natin alam, ang ganda pala magsalita. So use the gifts. Amen, church? Para hindi na, baka kasi nagsasawa na yung mga nanonood sa akin online Ako lang lagi nakikita dito sa pulpito. So pakilagay po sa comment section, nagsasawa na po ba kayo sa akin? Para ma-encourage lang yung ating mga church members to use the gifts that God has given you. Hindi mo alam. Si Brother Bob pala ay may gift ng pagsasayaw. Ng, anong tawag doon? Tambourine. Hindi ko lang ma-imagine si Bob nagtatambourine. Brother Bob, kung may gift ka man ng tambourine, maglihis ka na ng ibang gagawin. Parang hindi bagay, bro. Pero baka samahan ka ni Kuya Marvin. Pwede, Kabilaan,
So use the gift, mga kapatid. This is really exciting kasi para, pag marami tayong ginagawa, magiging effective po yung ating pananambahan. And we could lead more people to Christ. Mas masaya po yun. Alam niyo po, to be honest, no? Pag po tayong tumingin sa nakikita natin physically, meron pong gagawin ng Panginoon sa atin this 2024. It's a new season. It's a new day. At nakikita ko po kayo, makakasama namin kayo sa pagkilos sa ministry. Kung meron palaking puso sa campus ministry, why not join us? Saya nun, mga kapatid. Ang daming mga ministries. Amen and amen. So, gifts. Use your God-given gifts for the Lord so that many soul will come to Jesus to be saved. Yun po ang naisin natin, di ba? Occupy till I come. So, paano tayo mag-occupy? Yung atin pong pagbabahagi ng ating mga kaloob, yung ating mga gifts, yung ating mga talento, baga. It's a form of worship. Nandito naman ako sa, nakaupo ako, nag-worship ako eh. Kaya nandito nagagamit yung gifts nyo. At maganda dito, pag nagagamit yung gifts nyo, napapaisip tayo na Lord, pag nararamdaman, parang gusto kong hindi mag-church. Mapapa-church kayo kasi meron kayong gagawin sa church. Amen? Yun ang maganda ron. Amen, church? So, pwede ba yun? Pwede nating hanapin kung ano po yung mga gifts natin and then use it para hindi po yan pumurol. Baka mga lawang eh. Sayang, no? Ilang taon ka na, bro, na nahintong sumayaw? Bro, kausapin natin si Marvin. Simulan na natin next week. Tambourine ministry, ano? Thank you po, mga kapatid, for being a good sport. Yan. Dito na tayo. Number 3. Yung ikatlong G. It's gems. In other words, yung treasure po natin. Our giving should be viewed as an act of worship to the Lord and for the expansion of His ministry here on earth. Of course, maraming salamat po sa ating mga kapatiran. Now, sa inyo pong pagbibigay, lumalawak po ang gawain ng Panginoon. And of course, ang inyo pong pagbibigay, you have to see your giving as a form of worship. Amen. Now, para po sa kabatiran na marami po sa ating mga nanonood, yung gems po dito, pwede natin tawagin treasures, kayamanan. Now, bakit tayo pinagyaman ng Panginoon? Gusto ko pa maintindihan po natin na kayo po'y pinagyaman ng Panginoon. Ito po yung distinction natin mula po sa mga tao sa mundo. Yung mga tao sa mundo, naniniwala po silang mayaman because sabi nila, I'm a self-made man. Pwede yun. Pero pag nawala na sila at naubos na yung kanilang pera sa bangko, ito yung mga taong nanlulupaypay, nanlulumo, yung iba nga nagsusuicide eh. Meron tayong nabalitaan. Ako meron. Nung pandemya, naubos ang kanyang pera sa bangko. Nagpatiwakal. Because, sabi niya, he's a self-made man. Pero tayo po, since we believe, we see giving as a form of worship, kinikilala po natin yung sinasabi ng Biblia na ang atin po mga kinikita kung bakit tayo naging mayaman, hindi para maging ganid, hindi para maging masungit. Dahil po tayo nagbibigay, dahil alam natin sumasamba tayo sa Panginoon, as we wait for the return of Jesus Christ, tayo po alam natin, ba't ka pinagyaman ng Diyos? Ba't ka pinagyaman? Ba't ka mayaman? It's all because of His grace. Sabi ng Deuteronomy, chapter 8, verse 17, you may say to yourselves, I have become wealthy by my own strength and by my own ability. Sabi ng verse 18, but remember the Lord your God because it is He who gives you the ability to produce wealth. So kanino po galing? Sino po yung main source natin? Hindi tayo. It is God who gives us the power to get wealth. Tuloy po natin pagbasa. Bakit tayo pinagyaman ng Diyos? In order to confirm His covenant. Anong covenant po itong binabanggit dito? It's the Abrahamic covenant. Ano ba yung Abrahamic covenant? It's the covenant of grace. So naisin po ng Diyos kung bakit po tayo pinagyayaman, since giving is a form of worship, is for the expansion of God's kingdom here on earth. Para mas marami po makarinig ng ebanghelyo na ating Panginoon. At maraming maligtas. Tuloy po natin ang pagbasa. In order to confirm His covenant that He promised by an oath to your ancestors as in the case today. So ibig sabihin, kung bakit po tayo pinagyaman ng Panginoon, of course, kung may kakayahan po kayo bumili ng mga properties, hindi po kayo pipigilan ng Panginoon. Pero dapat lang inaalala po natin, mga kapatid, hindi po kayo self-made man.
Hindi ka naging mayaman dahil sa sarili mong lakas o galing o diskarte o swerte. No, no. Dahil kayo po'y pinagyaman ng Diyos. Kilalanin po natin. Kaya po, at the end of the day, sabi nga ni Tita Lorna, last Sunday, pag kayo po'y binabati ng ibang mga tao, bakit nananagana ka? Bakit sobra kang gumaganda? Sobra kang mayaman? Anong sagot, Tita Lorna? Biyaya. 6 na letra lang. Biyaya. P-I-Y-A-Y-A. Biyaya. Dumadali po ang pagpapala na hindi po tayo talaga deserving. Kaya po ang tawag dito biyaya, undeserved favor. At kaya kayo po yung nagiging mayaman is for the expansion of God's kingdom here on earth. It's for you to sponsor the gospel of Jesus Christ. At maraming salamat po na malinaw po sa atin ito. At kapag kayo po yung nagbibigay sa Panginoon, alam niyo kung ba't malakas na loob po sinasabi po ito sa church? Hindi naman po sa akin napupunta yan eh. At FYI po sa mga nanonood sa atin online, yung amin pong libro ng church, it's open to everyone. Sa mga gusto pong mag-check at makita po kung paano po yung daloy na ating finances, open po ito. Alam niyo kung bakit? Nag-iingat po ako. Kasi ang apelido ko po ay Dukot. Pag may nawala sa church, ako po unang-unang pagbibintangan. Nakakahiya yun. Hindi po magandang testimony yun. But praise God kung ba't mo malakas ang loob po dito because as you give, meron pong promise ang Panginoon sa atin. Give and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Kapag kayo po yung nagbigay, pinagpala ka na. Na kung gusto mo pang lalong lumaganap ang pagpapala mo, magbigay ka. May kasama pong balik yun talaga eh. Kasi po ang Diyos natin, hindi lang po siya nananagana sa biyaya. Siya rin po ay rewarder na ating mga ginagawa. Pag sinabing rewarder, naggagantimpala. Yung biyaya po kasi, grace. Binibigyan ka ng Diyos na hindi ka deserving. Wala kang ginawa. That's grace. Pero pag sinabing gantimpala, meron kang ginawa, kaya gagantihan ka ng Panginoon ng pagpapala. Yun po ibig sabihin ng gantimpala. Kaya po, blessed na po kayo, pero kapag kayo po lalo po nagbigay, wala kang magagawa. A rewarder ng Diyos, gagantihan ka niya ng kanyang mga pagpapala. At kapag ginawa mo yan, ay talaga naman, nag-uumapaw ang iyong biyaya. Lahat po ng larangan, lalo tigit sa finances. At dahil alam mo, marami kang blessing, alam mo kung kanino mo ito ibibigay. Because by giving to the Lord is an act of worship. At ginagamit ka pa ng Panginoon for the expansion of God's kingdom. Mas naaabot po natin ang iba pa mga tao. Nakakagawa tayo ng mga programa. Sa inyo pong pagbibigay, ginagamit din po ito para kami po ay nakakapunta sa ibang mga ministries. For example, kung bakit po natin na isakatuparan yung campus ministry, nakapagbigay po tayo doon, it's because of your giving, of your gems. Di ba yung number 3 natin, gems or treasures? Yun po ang ibig sabihin nun. Now, ito po mga paalala sa atin ng Biblia. Proverbs 3 verse 9, honor. Remember the word honor? Kahit hindi po kayo sinasabihan, ginagawa nyo na. May kusa. Honor. Hindi po sinasabing obey the Lord. Sabi, honor the Lord. How? With your wealth. And kanino po ba galing yung wealth natin? It is He who gives us the power to get wealth. And with the first fruits of all your crops or income. Yung first fruits po dito, I would like to clear this, itong passage na to. Kasi marami po talaga tayong mga kapatiran. Pag dumarating po, maraming churches today, still, ang akala po nila yung first fruit, masakit po ito sa bulsa ng ibang mga mananampalataya. At marami ako nakakausap. Pastor, sa church po namin, ginagawa po namin ito, lahat ng first fruit. Ibig sabihin, yung sweldo nilang lahat, ibinibigay sa simbahan. Hindi po ako umaayon dun. Sabi ko, ano pang pambayad mo sa Meralco? Wala po, ubos na. Pag naputulan ka ng kuryente, anong sasabihin mo? I am the righteousness of God in Christ Jesus. Putol pa rin kuryente mo noon. Hindi po. Pag sinabing first fruit, yun lamang po yung 10% ng inyong income. Ang galing ng Panginoon, no? Hindi po niya inaangkin lahat. Pero maraming churches today, sinasabi na lahat na iyong first fruit, ng lahat ng kinita mo for the month of January, ibigay mo lahat sa Panginoon. Ibig sabihin sa church. I beg to disagree. Hindi po yan ang sinasabi ng talatang ito. Ang first fruit po, si Jesus. Now, dito naman po, sa Proverbs 3 verse 9, yung first fruit, yung 10th part na ating kinita. Sa 1 million, ano po ang 10th part ng 1 million? Mathematics. 100,000. Now,
Kapag kayo po yung nagsimula sa 100 pesos at nagbibigay na kayo ng first fruit, ano po ang tenth ng 10 pesos? Hindi mahirap, ano? Pero pag hindi po kayo nagsimula dyan, malabo kayo magbigay ng 100,000 pag meron na kayong 1 million. Di ba? Kami po, ang panalangin namin ng misis ko Lord, gusto namin mag-tithes ng 1 million. O magkano yun? See? Now, because we believe that by giving to the Lord, it's an act of worship. Ngayon, bakit ko pa malaking nasasabi po ito? Once again, hindi ako natatakot. Hindi naman po pupunta sa akin yung pera nyo At hindi po pupunta sa akin ang pera talaga. It's for the expansion of God's kingdom. This is number 3, gems. So you have to consider, you have to see giving as a form of worship. So dito rin po, ay habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, nagbibigay tayo, naniniwala po tayo sa ating sambahan na meron pong gagawin ang Diyos through the church na mga programa para abutin pa ang mas maraming tao at lalawak pa ang ministeryo ng Panginoon dito sa lupa. At we pray, mga kapatid, maliit po yung lugar natin. Isipin nyo, paparami pa lang po tayo, pero nag-iisip na po kami. We're praying. Kasama po ng leadership, of course, sila Ate Amiel. Nabibigyan tayo ng Diyos sa mas malaki pang lugar. Na kung saan, hindi po masikip dito yung mga instrumento. Nung galing tayo sa JB Tan, mas masikip na yun, Dito, nakakagalaw na tayo, pero parang masikip pa rin. Kasi yung mga musician natin, lalaki. Kung kasi lalaki ko lang ang mga musician, okay lang Ito na yung drummer natin, si Kuya Gab, hindi makakilos dito sa laking tao. Si Aves din, hindi makakilos. Mahilig kasi sa biskwit. Si Ariel lang at saka si Jethro ang slim. Di ba? So, yun po, we're praying for the expansion of our church. Amen? Gusto niyo po ba mag-expand tayo? Lumalawak? Amen. Amen. Now, isa pa. Sabi dito na Matthew 6:21, malapit na po tayo matapos. For where your treasure is, there your heart will be also. Pansinin niyo po ito. Kapag ang pera niyo po inilalaan niyo sa sweepstakes, nasaan ang puso niyo? Nasa sweepstakes. Di ba? Kapag ang pera niyo nakalaan sa isang bagay, nandun din po yung puso niyo sumusunod. Kapag ang puso niyo, kapag ang inyo pong pagbibigay, ang inyong gems ay nasa gawain ng Panginoon, sumusunod din po yung puso natin doon. Kaya hindi po tayo nahihirapang magbigay. Amen. Alam niyo po, by the grace of God, kami po, ang leadership, minsan po namamasyal kami. At ngayon po, napakabuti ng Panginoon, punta na rin kami iba-ibang lugar. Kapag nakita kami ng ibang mga bakanting lote, o kaya magandang establishment, siniisip namin, kagaya ng isang establishment dito sa May Times, yung Popeyes. Nung nakita ni Aves yun, sabi niya, Daddy, ang ganda nito, no? Nandiyan ba si Kuya Eman? Popeyes. Nakita namin yung Popeyes. Eman, pasensya na. Empleyado kasi si Eman ng Popeyes. Nakita namin yung Popeyes. Ganda rito, SGC, Solution Grace Church. Yung ibaba, pwedeng office ng church. Yung itaas, yun ng sanctuary. Alam niyo kung bakit? Kasi yung treasure namin, iniimpok namin sa gawain ng Panginoon. Nandun yung puso namin. So kada nakikita namin na establishments, magandang church po ito. Na kung saan, mas dadami pa ang mga mananampalatayang maliligtas. See, mga kapatid, di ba? Amen. Tuloy po natin. 2 Corinthians 9, verses 6 to 8. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows bountifully will also reap bountifully. So, let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. So, bakit po tayo pinagyaman ng Panginoon? Ay para hindi maging ganid, kumbaga, kundi maging pagpapala pa sa ibang tao. Amen? Amen. So, balikan na po natin 3 G's. Number 1, gesture. Number 2, gifts. Number 3, gems. Amen. Now, tingnan po natin dito. Pasok pa rin po dito yung ating vision, yung ating theme for 2024. Sa gesture, let's go back po dito sa 3 G's of worship while waiting for Christ's return. Worship is making time for God by engaging. So, may engagement dapat na involved. So, I pray and I would like to encourage you
Gusto ko po hindi lang kayo makita every Sunday. Sana may engagement din po tayo weekdays. Make a time for Jesus. Amen. Engagement. Kasama ka kanina sa ano natin. Engage. Number 2, gifts. Worship through evangelism. So, kapag nag-engage na po tayo, dahil nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng dahilan para makapag-evangelize. Kasi may alam na tayo about the Word of God. Mula po sa pag-engagement, nandito tayo sa loob ng church. Pag nag-evangelize na tayo, pwede na tayo lumabas ng church para nakapagturo naman sa labas ng church. At we could draw more people to Christ. Dadalhin natin sila sa loob ng church. And then, number 3, our giving should be viewed as an act of worship to the Lord and for the expansion of God's kingdom. So, the more po natin ginagawa ito, nakapag-evangelize po tayo, nag-i-expand po yung ating ministry. Amen? Di ba? Ang ganda. So, balikan na po natin yung question natin kanina. At dito muna tayo pala. Occupy till I come. Nakita niyo po yung kasama dito, yung sa ating precepts, sa ating mga foundation. Occupy till I come. This is Luke 19:13. Engage. So, ang gagawin natin this year, mag-engage mo tayo with the Word of God. Then, we will evangelize. Lalabas tayo ng ating mga churches para mas marami po tayong mas ma-win na souls for Christ. And then, magkakaroon po ng expansion ang gawain ng Panginoon. Amen! Now, paano natin may papahayag ang ating pagsamba sa Diyos habang hinihintay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? As we wait for the coming of our Lord Jesus Christ, continue in the realm of worship. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa ginagawa natin. Yung ating gesture by giving of our time, yung ating gifts, gamitin po natin ating mga kaloob, and yung ating gems by giving to the Lord. Let's continue in the realm of worship by committing ourselves to walk in the path that God had prepared for us. Amen. Now, engage. Dito tayo. Isa-isayin ko lang po ito. Engage. Ano ibig sabihin ng engage? Let us engage ourselves with God by spending more time in prayer and studying the true message of the gospel of our Lord Jesus Christ. Number 2, use our given gifts to evangelize, to lead more people to Christ. Number 3, share our precious gems for the expansion of God's kingdom here on earth. So, habang ginagawa po natin itong tatlong ito, engage, evangelize, and expand, like one who continually looks for Jesus' return. So, habang ginagawa po natin, nag-engage tayo sa gawain sa church, nag-evangelize tayo outside the church, dahil gusto natin magkaroon ng expansion, ginagawa po natin ito habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Why? So, yung buhay natin dito sa lupa, hindi tayo nagiging abala sa mga sistema at bagay ng mundo. Bagkus tayo po'y abala sa mga bagay na mga makalangit. Bakit makalangit? Doon natin kinikilala ang langit. Bakit masyadong isip mo, Lord, puro langit, hindi lupa? Kasi po, sabi ng Philippians 3:20, ang ating pong tahanan ay hindi dito sa lupa. Tayo po ay mga citizens of heaven na. Kaya nandun dapat yung mata natin. Amen? But we are different because our citizenship is in heaven. And from there, we eagerly await the coming of the Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So, this is worshiping while waiting. WWW pala yun, worshiping while waiting. Amen? So, palakpakan natin ang Panginoon. Ang ganda po ng plano ng Panginoon sa atin. As we wait for the Lord's return, yung ginagawa po natin ito, we are worshiping Christ at the same time. So, mga kapatid, gusto ko munang kausapin po itong ating mga nanonood online. I believe marami po itong mga kapatid natin. Kaibigan, maganda pong unang bugso po ito ng bagong taon. At magkaroon po tayo ng desisyon na this year, oh Lord, you ask the Lord for grace. Lord, this year, gusto ko, I want to engage myself more sa mga gawain ng sambahan, ng inyong local church. Amen. Para magamit po ninyo ang inyong gifts, God-given gifts, para marami tayong mailapit na kaluluwa sa Panginoon. Pero kagaya po ninyo ngayon, kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, I would like to invite you to receive Christ as your Lord and personal Savior by praying this prayer. Simpleng prayer lang po ito. Sabihin niyo po ang panalangin ito, sundan niyo po ako. Sabihin mo, O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Walang kakayahan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong pagdurusa at kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo,
winakasan ng lahat ng aking mga kasalanan. At inaangking ko po, tinatanggap ko po ang iyong kaloob na kaligtasan. At maraming salamat po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung isa po kayo sa sumabay sa panalangin ito na nagmumula sa inyong labi, binuksan niyo inyong mga labi at nagmumula rin po sa inyong puso, manampalataya po kayo. Ligtas na po kayo. And we would like you to be part of our church. Magkaroon po ng engagement para makapag-evangelize po tayong sama-sama. And with that, mag-i-expand po yung ating ministeryo dito sa lupa. Ang ministeryo ng Diyos. Tayo po ang kanyang kaagapay. Amen. Tayo po tayo, church, and pwede ba tayong umawit muna? Papurihan natin ang Panginoon. Also, by singing gospel songs as a form of worship. So, pasalamatan natin ang Panginoon with this song. Na mainam po na maintindihan natin na talagang God deserves the highest honor. Amen. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You were lifted high. Ganda po nitong ating pagsasama-sama ngayong umagang ito. And I believe, hindi po aksidente na tayo pinagsama-sama dito. And of course, with the brethren na kasama natin online. Mga kapatid, I would like to invite you, to encourage you. Unang salbo pa lamang po ng bagong taon. Why not ask the Lord for grace about your schedules? Yung gesture po natin, please find time for the Lord. Make a time for Him. Gamitin po natin yun. Huwag kayong masyadong abala with the things of this world. Why? Because we are no longer citizens of this world. Dapat pinagkakaabalahan po natin yung mga bagay sa langit because we are citizens of heaven. Amen. So, the more po tayo nakatingin sa mga bagay patungkol sa langit, this is a form of worship. Dahil sobrang ang bigat ng mundong ito. Ang daming stressful things na nangyayari po dito sa mundo. Ang gusto ng Panginoon, hindi ka stressed. That's why He wants you to look out dun sa mga bagay na mabubuti. Looking for the blessed hope, sabi ng Titus 2:13. And the great appearing of our Lord Jesus Christ. Yun po dapat ang ating pinagkakaabalahan. So I would like to invite you, make a stand, make a decision once and for all. Ibalik po natin yung sigla natin sa pagdalo sa pagsasama-sama pananambahan. Tapos na po yung pandemya eh. Kasi naging epekto ito ng pandemya. Masyado po tayong nasanay. Kung kayo po ay walang kakayahan talaga, well, the Lord provided us itong online. Pero maganda pong pagsisimula ngayong taon. Kagalahan po namin. Ibalik natin yung dati nating sigla. Magsama-sama po tayo on-site. At magpagamit po tayo sa Panginoon yung ating mga God-given gifts. Para mas marami pa po taong maabot natin bago dumating ang Panginoon. At ang sagay, kapag tayo po'y abala sa mga bagay na makalangit, hindi po tayo naapekto ng mga bagay. Hindi tayo naging abala ng mga bagay dito sa lupa. Amen. At makikita niyo po, when you pursue Jesus, gaya na pinag-usapan natin last Sunday, all things will be given unto you. Gawin po nating top priority ang Panginoong Jesus. And all things shall be added unto you. Amen and amen. So I would like to pray for you, mga kapatid. I believe, isa po kayo sa mga humihingi sa Panginoon ng biyaya.
to make a time for Him. Magsiset po kayo ng special day talaga, which is Sunday. Amen. Ang beneficiary po dito, kayo. Hindi po ang Diyos. Blessed na po ang Diyos. Pero kapag nagkakaroon po tayo ng ganitong desisyon, maganda po yan sa unang bugso ng bagong taon. So I would like to pray for you, church, at sa mga kapatiran po natin dito. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Ama, maraming salamat po sa mensaheng ibinigay mo sa amin sa umagang ito. Worshiping while waiting for your coming, O Jesus. Lord, alam namin, Panginoon, hindi kami magiging abala sa mga bagay sa mundong ito because, Lord, we are no longer citizens of this world but because we are citizens of heaven. Kaya po, ang amin pong mga pinagkakaabalahan, yung mga bagay na makalangit. At dahil dito, O Diyos, natutuan na aming mga puso, ang aming isipan sa mga bagay na kasiyasiya at kahanga-hanga. Salamat, Panginoon, dahil tinuturuan mo kami to engage, to evangelize, at para maranasan din po namin na magkaroon po ng expansion ang iyong ministeryo using our church. Nang sa kayo, mas marami pong mga kaluluwa ang maligtas sa pangalan ni Kristo. So Lord, use each and every one of us, Lord. Mga kasama po namin dito sa church at mga kapatiran po namin na meron na rin pong puso na ngayong taon ay maranasan po regularly, Panginoon, magamit po siya sa gawain mo dito sa aming sambahan o saan man pong sambahan po siya kabilang at kinikilala niya bilang kanyang local church. Lord, simula pa lang ng taon, thank you for the breakthrough. Thank you for this new season. Naniniwala kami. You in-store so much blessings for us. Maganda po ang aming hinaharap. At Panginoon, inaangkin po namin ang mga pangako ito. At tatayuan po namin ito dahil sa iyong biyaya. At ang lahat po na ito ay aming hinihiling na may pasasalamat. Ngayon pa lang, in Jesus' name, and everybody would say, Amen and Amen. Panapakan po natin ang Panginoon. Salamat po for joining us. See you next Sunday. Hopefully, on-site na. Bye. Amen! We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number and simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let us lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that it is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Lace, and we hope to see you next week. Keep this in mind, you are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.